Kahit gabi na, walang patid pa rin pagdating ng mga nagbabalik Maynila matapos nilang gunitain sa probinsya ang Semana Santa. Darito ang report. Sa kabila ng inaasahang build-up sa Calamba at Ayala Greenfield Toll Plaza ng South Luzon Expressway, banayad pa rin ang trapiko rito ngayong gabi. At kahit may 13 sasakyan na siraan ngayong araw, hindi raw ito nakaapekto sa trapiko sa SLEX. Tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Yan ay kahit nagkaroon ng bahagyang build-up sa mga toll plaza sa Bukawi at Dau. Sa pagdagsa ng mga taga-Maynila, ginunitang Semana Santa sa probinsya, maya't maya nag-iabala ang Araneta Center Bus Terminal. Ang mga nagsiuwi, baon-baon ng mga hindi malilimutang alaala ng mahaba-habang bakasyon. Ano yung mga nagawa niyo sa loob ng isang linggo? Mag-swimming, nag-prosesyon, ganyan. Nakapag-enjoy naman, nakapagpunta ng one day sa Boracay, ganon. Bukod sa kanila, dagsa rin sa terminal ang mga nagsemana Santa dito sa Kamaynilaan na uuwi na sa kanilang mga probinsya. Opo, balikan lang kasi marami pang gawain doon. Yung family banding, then yung pagkuha ng gunita ng Holy Week din. Dito Sa Lugo? Yes, opo. Matyaga rin nagabang sa terminal ang mga taxi, kaya mga tauhan ng LTF, RB at LTO nag-ikot para tiyaking walang tatanggi sa mga pasahero. Sa Batangas Port naman, nag-inspeksyon ng mga tauhan ng DOTC para siguruhin ligtas sa pagbiyahe at hindi sobra sa pasahero ang mga maglalayag na barko at bangka. Tuloy-tuloy din ang pagdating sa naiya ng mga umalis ng Maynila nitong Semana Santa. Kaya mga otoridad sa paliparan, todo alerto pa rin sa inaasahang pagdating pa ng mga magsisiuwian hanggang bukas. Para sa Saksi, Ivan Mayrina, nag-uula. At sa ibang balita, bababa ang presyo ng ilang produktong petrolyo ng mga oil company. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, 30 sentimo kada litro ang rollback ng kumpanyang Shell at Sea Oil sa kanilang regular gasoline. 50 sentimo kada litro naman ang bawas presyo sa diesel at 40 sentimo sa kerosene. Pero ang kanilang premium at unleaded gasoline tataas ng 30 sentimo kada litro. Susunod po ang petron sa rollback sa regular gasoline, diesel at kerosene alas 6 ng umaga bukas. Magpapatupad naman sila ng 30 sentimo kada litrong dagdag presyo sa unleaded at premium gasoline. Ang oil price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Dinula naman ng batikos ang pagpapalitrato ng mga turista sa ginamit na cruise sa Sinaculo sa Angeles, Pampanga. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Para sa mga Katoliko, ang krus ang simbolo ng pasyon at sakripisyo ni Hesukristo, ang tanda ng inialay niyang buhay para matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Nitong weekend kumalat sa Facebook ang mga litratong ito nakuha ng photographer na si Mikey Domingo sa Barangay Lourdes, Angeles City, Pampanga. Sa isang kuha makikita ang isang babaeng naka-shades at shorts at nakataas pa ang kamay habang nakatungtong sa krus. Ang ilang lalaki naman nagpakuhang kunwari nakapako, pati ang banyagang ito pumosing din sa krus. Mismong si Domingo na nanonood noon ang ginagawang sinakulo, hindi raw natuwa sa nasaksihan. Hindi ako ganun sa religious pero parang foul lang. May sana may parameters din sila kung ano lang yung pwede at hindi pwede. Hindi ito isang laro lamang. Ibig sabihin ay dahil napakahalaga nga ng krus bilang sagisag at simbolo ng ating pananampalataya. Ang krus ang siyang sagisag ng kamatayan ng Panginoon at ng ating kaligtasan. Umani rin ang batikos sa internet ang laman ng mga litrato. Jesucristo po yung nakapako sa krus eh. Bakit po sexing babae yung nilagay dyan? Mali ho talaga yun. Parang binabastos na rin nila yung Kristo po. Mga tao ngayon parang makamundo na masyado. Hindi na nila nakikita yung essence ng sacrifice on the cross. Ay, bastos. Bakit po? Hindi maganda yung ganyan. Sabi ng kapitan ng barangay, ginamit daw ang krus sa sinakulo at hindi agad na ialis. Humingi na sila ng dispensa sa mga nadismaya sa larawan. Sana naman po, dun sa mga nagpa-pictures pa na iba, wag na po natin ilabas. Bigyan po natin ng respeto itong nagdaang Semana Santa. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Samantala, hawak na ng Las Piñas Police ang kuha ng CCTV nung gabing salakayin ang bahay ng negosyanteng si Bobby Aguirre. Inaasahang makakatulong po ito sa investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng krimen na ikinasawi ng 3 tauhan ni Aguirre. Saksi si Sandra Aguinaldo.
Makikita sa CCTV video na pinaghandaan ng husto ng may 10 lalaki ang pagpasok sa bahay ni Albert Bobby Aguirre, isa sa mga may-ari ng Bangko Filipino noong gabi ng Sabado. Sakay sila ng 2 kotse, 1 motorsiklo at 1 taxi. Matapos pumwesto ang 2 kotse, tumutok na sa gate ng bahay ang motorsiklo at ang taxi. Bumukas ang gate at pinasok na ito ng mga lalaki. Ayon sa pulisya, posibleng inakala ng guard na kakilala nila ang dumating dahil sa busina ng sasakyan. Parang naging security arrangement nila. Pag may bumusina, pinubuksan yung ano. So, ganun yung maging ano nila. Tumunog yung busina. May bumusina. So, sabi ni Fernan, bumusina, tumayo yung guard, pumunta sa gate, binuksan, yan narinig na yung putok. Ilang sandali pa, mabilis na umalis ang taxi at magkakasunod na tumakbo palabas ng gate ang iba pang lalaki. Tama sa ulo ang ikinamatay ng 2 tauhan ni Aguirre. Pinagbabaril naman sa katawan ng isa pa. Ang isa pang security at isang massage therapist nakatakbo sa loob ng bahay kung saan naroroon din si Aguirre. Naiwan naman ng mga suspect ang motorsiklong ito. Panawagan ng Las Piñas Police, makipagtulungan sana sa kanila ang sinumang may impormasyon tungkol dito. Sa isang statement, sinabi ni Aguirre na nalulungkot siya sa walang awang pagpatay sa kanyang mga tauhan. Nangako siyang tutulungan ang kanilang pamilya. Umaasa rin daw siyang malulutas ng mga otoridad ang kaso lalo pat nakunan ito ng CCTV camera. Ayon naman sa abogado ni Aguirre, tingin nila'y may kinalaman sa kaso ng Bangko Filipino ang pangyayari. Matatandaang pinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Bangko Filipino dahil higit umano ang liabilities nito kesa sa assets. Matapos idemanda ng Bangko Filipino ang Bangko Sentral, iniutos ng Court of Appeals ang muling pagbubukas ng Bangko Filipino. Dapat din daw bigyan ng BSP ng 41 billion pesos na financial assistance ang Bangko Filipino. Nag-file naman ng motion for reconsideration ang Bangko Sentral. Recently we won the case. Maybe there are some people who did not like that. Nangako naman ang pulisya na titingnan nila ang lahat ng anggulo kaugnay ng pamamaril. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mahigit 1 taon pa bago ang 2013 elections, rehistrado na sa COMELEC ang koalisyon ng mga partido ni Vice President Jejomar Binay at dating Pangulong Joseph Estrada. May binubuo na ring senatorial line-up kung saan kasama sa pinagpipilian sina Senador Coco Pimentel at dating Senador Mig Zubiri. Posible kaya maging magkakampi ang dating magkatunggali? Saksi si Jam Sisante. United Nationalist Alliance o UNA ang tawag sa binuong koalisyon ng partidong PDP laban ni Vice President Jejomar Binay at Pwersa ng Masang Pilipino o PMP ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Senador Coco Pimentel na presidente ng PDP laban, binuo raw ang alyansa para sa 2013 elections. Pero posible din itong maging partido ni Binay sakaling tumakbo ito pagkapangulo sa 2016. A coalition is entered into on a per election basis. So this one is for 2013? Yes, for 2013, but there is no obstacle or hindrance to extending the coalition agreement to 2016. Narehistro na raw nila ang una sa COMELEC. Sa ngayon, meron na silang mga tinitingnang posibleng miyembro ng kanilang senatorial ticket sa 2013. Isa na rito si Pimentel, kasama ang ilang re-electionist senators sa Senador Bingo Honasan, Loren Legarda, Alan Peter Cayetano at Francis Escudero. Kabilang din daw sa listahan ng posibleng kandidato nila sina Joey De Venecia na tumakbo rin sa pagkasenador ngunit natalo noong 2010 elections, San Juan Representative JB Ejercito, Cagayan Representative Jack Enrile na anak ni Senate President Juan Ponce Enrile at sina dating Senador Ernesto Maceda at Kit Tatad. Pinag-aaralan din daw ng una ang pagsama kina dating Las Piñas Representative Cynthia Villar, Zambales Representative Mitos Magsaysay na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo at dating Senador Juan Miguel Zubiri na nakalaban ni Pimentel para sa posisyon sa Senado. Tutol si Pimentel sa posibleng pagsama kay Zubiri sa koalisyon. Si Mig Zubiri is the person who deprived the party, not only me, but my party, with representation in the Senate for 4 long years. Mahirap yata na nasa platform ng PDP laban na malinis na eleksyon, and yet we will be sharing the stage with somebody, although not yet charged with electoral sabotage, was definitely the beneficiary of massive electoral fraud. Pero paninindigan daw ni Binay ang pag-imbita kay Zubiri na sumali sa senatorial lineup ng una. Kung lalo kong nakilala yung pagkatao ni Senator Mix, kasi
Mahal ng tao, grasyoso. At in his first term sa Senate, he was already, I think, a majority floor leader. Sana po kay Senator Coco Pimentel, mag-move on na po tayo sa bangungot na nangyari noong 2007. Hindi naman po natin kasalanan yan. At tayo po'y biktima ng masamang sistemang halalan dito sa ating bansa. Wala rin daw problema sa una kung magsama sila ng ilang kaalyado ni Arroyo tulad ni Magsaysay. No party has a monopoly of those who are willing to serve the country. Pero nilinaw ni Binay na wala siyang kinalaman sa mga nagkalat na text messages noong Holy Week na nagsasabing nananawagan umano siyang patawarin na si Arroyo. Gawa-gawa lang daw ito ng mga taong gusto siyang siraan. Paglilinaw naman ni Pimentel, hindi binuo ang una para kalabanin ng Liberal Party o LP ni Pangulong Noynoy Aquino. Pwede pa nga raw makipag-alyansa sa kanila ang LP kung nanaisin ito. Sagot naman ng LP. As long as they espouse the reform agenda of the President, then they may be considered, no? Gayunman, hindi raw nakikita ni Representative Erin Tanyada na makikipag-alyansa ang LP sa mga kaalyado ni Arroyo. I don't think personalities that were identified, no, with the former administration may be considered by the Liberal Party. But again, that has to be discussed. Kabilang daw sa mga posibleng tumakbo sa ilalim ng Liberal Party sa 2013 sina Tanyada, dating Akbayan Representative Risa Ontiveros, dating Senador Rodolfo Biazon, dating Isabela Governor Grace Padaca at BOC Deputy Commissioner Danilo Lim. Sa Hunyo o Hulyo pa raw ilalatag ng liderato ng LP ang kanilang plano para sa 2013 elections. Ako si Jam Sasante, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Politika ang itinuturong ugat ng magkasunod na pagsabog sa El Nido at sa Puerto Princesa sa Palawan nitong Huwebes Santo. Ayon po kay Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn, naganap daw ang mga pagsabog kasunod ng arrest warrant laban kay dating Palawan Governor Joel Reyes. Kaugnay po yan ng pagpatay sa mamamahayag na si Jerry Ortega. Wala pang pahayag si Reyes kaugnay nito pero panawagan ni Palawan Governor Abraham Mitra, hintayin na lang ang magiging resulta ng investigasyon. Arestado ang isang suspect na kinilalang si Hia Hassan na nahaharap sa reklamong grave threats at frustrated homicide. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng Pilipinang kabilang sa 7 nasawi sa pamamaril sa isang universidad sa Oakland, sa California. Receptionist si Kathleen Ping Vicuya sa Oikos University kung saan isang lalaki ang nag-amok at namaril noong nakarang Lunes. Kasama ni Kathleen sa Amerika ang kanyang anak. Maipepetisyon na rin sana niya ang kanyang asawa ngayong Oktubre. Nakatagdang lumipad papuntang Amerika ang mister ni Kathleen para sa kanyang burol at libing doon. Siguro bahala na yung batas ng Amerika dun sa pumatay dun sa asawa. Yun na lang. Tapos pagpapasadyos ko na lang yun. Sana mabigyan nga ng justice din yung pagkamatay niya. Samantala, muling humingi ng tawad ang Japan sa pagmamalupit ng mga sundalong Hapon noong World War II kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Ipinaabot po yan ni Japanese Ambassador to the Philippines, Toshinao Urabe. Inanunsyo rin ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga karagdagang benepisyo para sa mga veterano tulad ng pagpapalawig ng serbisyo sa kanilang healthcare. Dahil rin po sa ipinapatupad na direct remittance pension servicing system, mas mabilis at mas husto nang matatanggap ng mga veterano ang kanilang pensyon. Nilinis na rin po ang mga talaan ng mga pensyonado nating kababayan upang masigurong ang pera ay nakakarating sa dapat itong hantungan. Iyan po ang ilan sa mga paraan upang kilalanin natin ang kagitingan ng ating mga veterano. Sa Miyerkules, gaganapin ang huling misa para sa namayapang broadcaster na si Angelo Castro Jr. Pagkatapos ng misa sa St. Peter Parish sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, dadalhin po sa kanilang bahay ang abo ni Castro. Bukas, dadalhin ang abo sa ABS-CBN kung saan nagsilbi siya ng maraming taon. Pumanaw po si Castro nitong Huwebes Santo dahil sa lung cancer at nakikirami po ang GMA Network sa mga naulila ng batikang broadcaster. Saksihan mamaya mga paraan kung paano gamutin ang matinding sunburn. At sa showbiz saksi, 90s Irish rock group na The Cranberries excited na muling mag-concert para sa kanilang Pinoy fans. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.